number one. Energy. Ito ang number one, 06.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat po ng nakikinig, and at the same time, yung mga pangga na meron pong dinadalang bigat sa kanilang dibdib. Alam niyo po, DJ Lindsay, papalapit na naman po ang Pasko. At dito ko po mas nararamdaman ang sakit ng pagkawala ng asawa ko. Hindi pa naman po siya pumanaw, wala po siyang sakit. Pero basta, wala na po siya. Yung mga memes na nababasa ko about relationships na malulungkot, mga niloloko, tinatawanan ko lang dati yun. Hindi ko akalain na isa pala ako sa mga susulat dito sa lihim ng liham. Kasi nangyari din sa akin ang mga dating nakikita at naririnig ko lang. Eight years na tayo. Akala ko ba nothing's gonna stop us? Yun naman pala, you are the one who's gonna stop us. Akala ko ba ikaw at ako lamang hanggang sa pagtanda? Akala ko pag-graduate ko, magsasama-sama na tayo ng mga anak natin. Na pag-graduate ko, magpapakasal na tayo. Nakaplano na lahat eh. Naalala ko pa 8 years ago na parang kahapon lamang ang lahat. First time tayong mag-date sa isang amusement park. Unang beses kitang hinalikan sa iyong mga labi. First time kitang nayakap. Para akong nasa langit nun. At palagi ko ring naaalala yung huling beses kitang hinalikan at niyakap. Yun yung time na papaalis ka na papuntang Dubai. Hindi ko naman akalain na yun na pala yung huli na pagkikita natin. Nagpunta ka ng Dubai para sa ating 3 anak. Kasi ako,
Nagsisikap ako para makatapos ng aking pag-aaral. Pero bakit nung dumating itong matinding pagsubok sa ating relasyon, bakit sumuko ka na lang bigla? Bakit ako yung give up mo? Bakit hindi yung lalaki mo? Bakit hindi mo man lang inisip yung mga anak natin? Tapos ngayon, balita ko ikakasal ka na. Sa isang lalaki na ilang buwan mo palang nakilala at nakasama. Pinagpalit mo talaga yung 8 years natin sa kanya. 8 years. Napakaraming babae na nagpakita ng motibo sa akin. Napakaraming babae na nagtangkang sirain yung relasyon natin. Pero hindi ako huminto sa kanila. Hindi ako nagpa-tempt sa kanila. Puro sayo lang ako eh. Sayong-sayo lang. Paano mo nagawa to? Hindi ko nga alam kung anong nangyari sa'yo eh. Bakit ka biglang nagbago? Kailan lang pinag-uusapan natin yung 7th birthday ng anak natin? Tapos ngayon, wala na. Wala na rin akong mukhang maihaharap sa pamilya mo. Kasi sinisiraan mo na ako sa kanila. Ako na nga tong niloko mo. Ikaw pa tong may ganang siraan ako sa kanila para matakpan yung mga pagkakamali mo. Sinabi mong ikaw na rin yung bahala sa mga anak natin. Sige. Basta wag mo silang pababayaan. Wala naman akong magagawa kung yun yung gusto mo eh. Ikaw yung nanay. Ginawa ko na rin kasi lahat ng makakaya ko. Pinaglaban ko na itong pamilya natin. Pinaglaban ko sa pamilya ko, mga kaibigan ko, sa pamilya mo. Pero nagmatigas ka talaga. Ang sabi mo, ayaw mo nang dinidiktahan kita. Pero yung lalaki na pakakasalan mo, hawak-hawak ka sa leeg. Pinili mo yung lalaki na yan na hindi mo naman talaga kilala kesa sa amin ang mga anak mo. Sana maging masaya ka sa kanya, no? Sana mahalin ka niya kahit papano. Sana mahalin ka niya ng higit pa sa pagmamahal ko sa inyo ng mga anak natin. Alam kong hindi ko na mababago pa yung isip mo. Pero gusto ko lang malaman mo na minahal kita ng sobra. Sa'yo lang ako kumukuha ng lakas ng loob. At kayo lamang ang inspirasyon ko. Sinabi ko rin sa'yo na affected dito yung mga anak natin. Pero pinilit mo pa rin yung gusto mo. Sorry. Pero hanggang dito na lamang ako sa buhay mo at ng mga anak natin. Hindi ko kasi kayang sikmurain yung mga tanong ng mga anak natin kung bakit ba iba ang kasama mo sa pictures. Na magkasama kami ng mga anak natin tapos kayo, magkasama kayo ng lalaki mo.
Sige. Para sa kaligayahan mo, ayos lang. Tatanggapin ko na lahat ng paninira mo sa akin. Ako na yung gawin mong masama. Basta masaya ka. Masaya na rin ako para sa'yo. Paalam na. DJ Lindsay, sana kahit papano mabigyan mo ng pansin itong problema ko. Ang hirap pala po pala, no? Kapag ginawa mo ang lahat, pero hindi pa rin sapat para sa kanya. Pangga, tawagin mo na lang po akong Ape. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Kapuluan ay 9:21 na po ng umaga. Uy, last call kay Kuya. Oo, hindi na pala last call. Sasabihin ko na pala na wala ka ng oras. Oo. Wala na yung 500 pesos mo, Kuya. Akin na yung 300 doon. Charing lang. Si John Michael Delfin. Oo, 500 dapat pero 200 na lang mamaya. Yan ay kung sasagutin niya ang ating tawa. Welcome to Lihim ng Liham, mga pangga. Ito po ang programang wala kang matututunan pero meron kang sabay-sabay mararamdaman. Ape! Alam mo, hindi naman natin talaga, we feel you dun sa iyong, alam mo yun, sa nararamdaman mo. Nararamdaman mo talaga. We feel you doon sa nararamdaman mo, Kuya Ape, no? At mahirap naman talaga yun, yung sinabi mo na tipong ginawa mo ng lahat, di ba, binigay mo ng lahat, pero hindi pa rin naging sapat yung lahat mo para sa kanya. Wow! Yung tipong yung lahat mo ay kakarampot lamang para sa kanya. Oh. Di ba? Yan yung pinakamasakit sa lahat. Sabi nga nila, sino ang mas nasasaktan? Yung sa tingin mo nagkulang o yung sumobra? Ang sabi ko, mas nasasaktan yung tipong nagbigay pero hindi naging sapat kasi hindi kontento yung partner niya. 'Di ba? Yung hindi nakokontento, yun talaga yung problema. Ape, kasi ako naniniwala ako tsaka sa mga pangga natin, naniniwala ako na hindi naman talaga natin makukuha yung 100% na kasiyahan sa mga partners natin, sa mga asawa natin, kaya sa mga jowa natin. Walang 100%, oo, mga bakla kayo ng taon. Oo. Maaaring maganda yung trabaho niya, gwapo siya, pero may problema siya sa pamilya. Maaaring maganda yung ugali niya, maganda yung trabaho niya, pero bulagsak sa pera. O, di ba? O, di kaya naman may bisyo. Ganyan. Diba? May mga ganyang pagkakataon, hindi talaga binibigay ng may kapal o ng Lord yung 100% na perfection talaga. Perfection level sa iisang tao lamang. Wow! Alam mo, naniniwala ko, Ape, na yung perfection tayo ang gumagawa nun sa isip natin, no? Maaring sa ibang tao, ano ba yan? Lagi na lang kaming gutom ng mga anak ko. Ano ba yan? Wala kaming future dito sa lalaking ito. Diba? Maaring yung ibang tao hindi ma-appreciate yung ginagawa mo para sa mga anak mo at para sa kanya. Diba? Pero may isa at isang tao na palaging mag-stand out among the crowd at sasabihin na, grabe siya, no? Ibang klase siya. Ang swerte naman ng babae na yon. Diba? Laging may ganyan. Just because hindi ka na-appreciate tong asawa mo o nung dati mong partner, doesn't mean wala nang makaka-appreciate sa'yo. Sabi nga nila sa marketing side, hindi mo sila market, Oo, di ba? Kapag advertising yung pinag-usapan, hindi mo sila market, di ba? Ganyan yung mga usapan na ganyan. Sabihin lang din, hindi kanila naiintindihan kasi hindi para sa kanila yung bagay na yun. Di ba? Mahirap naman talaga yung ibigay mong lahat tapos kulang pa rin para sa kanya. Kasi hindi naman natin alam na yung kasiyahan pala na yun ay doon niya makukuha sa ibang lalaki. Di ba?
Alam mo, tama yung tipong kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Alam ko naman na plastic ka doon, di ba? Siyempre, nasasaktan ka. Kahit pa paano may galit ka pa rin dyan sa puso mo. Showbiz ka lang, kaya sinabi mong kung saan ka masaya, masaya din ako. Di ba? Huwag mag-akubi. Di ba? Pero alam mo, in time, marirealize mo na hindi kami nag-workout dahil nagkulang ako o sumobra ako. Hindi kami nag-workout because hindi ako yung kailangan niya. Diba? May ganun eh. Hindi kasi ako yung makakapagbigay ng happiness na hinahanap niya. Diba? Ito lang kasi yung level ng happiness na kaya kong ibigay. At 100, 1,000, 1 million % na ito. Pero kung hindi ito yung hinahanap niya, diba? I-return to sender niya pa din. Diba? Minsan kahit gaano ka, 'di ba? Halimbawa, bumili tayo, 'di ba, sa mga online shops, 'di ba? Kahit gaano pa kaganda yung isang bagay, 'di ba? Kung kahit gaano pa kaganda yung balot ng isang bagay na dumating sa atin, pag hindi naman 'yun yung in-order mo, ibabalik mo pa rin, 'di ba? Or hindi mo pa rin ma-appreciate, 'di ba? Oo, 'di ba? Hindi mo pa rin siya gagamitin. Maganda lang siya, oo, 'di ba? Pero hindi naman 'yun yung kailangan mo eh. Hindi naman 'yun yung in-order ko eh. Bakit yan dumating? O di wala pa rin siyang silbi para sa iyo. Hindi mo pa rin siya malalagyan ng value. 'Yun yung sinasabi ko, bebe Ape, at saka dun sa mga nakikinig sa atin na may kinalaman or nasa same situation as Ape, 'di ba? Ako ang masasabi ko lang, sana you find it in your heart to forgive. Kasi una sa lahat, dapat maganda yung relasyon ninyong dalawa dahil meron kayong mga anak. Oo, in time, mapapatawad mo siya. In time, you'll be healed, no? Pero yun ang masasabi ko. Sana maging maayos ka talaga, maging civil kayong dalawa kasi yung mga anak nyo, yung involved na sila, kumbaga nasa gitna silang dalawa. Nasa gitna ninyo silang dalawa. Oo, yun. Nasa gitna nyo sila. Yun, oo, di ba? At sa lahat naman po ng mga nangingibang bansa, naku, yan yung sinasabi natin eh. Oo, yung pinag-uusapan namin ni Hepe nung isang araw. Nasaan nga pala si Hepe? Hindi ko na pagkikikita si Hepe. Di ba? Na mas pipiliin ng mga ibang pangga natin, lalo na ng mga padre de pamilya, na magstay na lang dito sa Pilipinas kahit na maliit at kakarampot ang kanilang mga kita. Di ba? At least kasama mo yung iyong pamilya. Diba? Tsaka yun din yung pinag-uusapan namin ni Kuya Rolito nung isang araw. Oo. Ang dami kong kakwentuhan, no? Ewan ko ba? Oo. Na tipong okay lang para mabantayan mo yung paglaki ng mga anak mo. Kasi minsan yung mga pumupunta doon, 'di ba, sa ibang bansa, kung hindi man sila yung magkaroon ng somebody, other man or other woman, yung naiwan dito sa Pilipinas ang may possibility na maghanap ng iba. Diba? Real talk lang tayo mga B. Oo. Huwag na tayo magplastikan. Diba? Yun naman talaga ang real score. Kahit itanong nyo pa sa ibang mga OFWs, diba? Promise yan. Hindi ko nilalahat kasi meron pa rin talagang mga tapat sa kanilang mga asawa. Pero may mga ilan-ilan na ganyan ang ginagawa. At yun yung fear ng mga taong ng ibang bansa or yung mga taong nakapaisip na mga ibang bansa kaya ako. Ganyan. Wow! Dami kong kilala hindi sila tumutuloy dahil gusto nila intact pa rin yung kanilang pamilya. Di bali nang maliit yung sweldo nila, basta gabi-gabi umuwi sila sa pamilya nila. Di ba? Di bali nang pagod sila dito, tas konti kita, basta kasama nila yung pamilya nila. Di ba? Talagang katotohanan ng buhay. Pagod ka talaga kung sa pagod dito sa Pilipinas dahil syempre, 'di ba? Medyo mababa yung per day natin dito at mahirap talaga, 'di ba? Yung tipong mas mahaba pa yung binyahe mo papunta sa trabaho, tapos mahaba din yung oras na tatrabahuhin mo, tapos mahaba na naman yung oras mo pabalik dahil ang hirap mag-commute, 'di ba? Oo. Pero basta kasama mo, basta pag uwi mo sa bahay, makikita mo yung mukha ng mga anak mo, 'di ba? Walang kapantay yun eh. Yung tipong pag uwi mo sa bahay, hihintayin ka pa rin, 'di ba? Makikita mo yung mukha ng asawa mo, sinihintay ka pa rin niya, tapos habang kumakain kayong dalawa, syempre hihintayin ka niyang 'di ba, para kumain kayong dalawa, para sabay kayo. So, habang kumakain kayo, nagkikwentuhan kayo about each other's day, ano nangyari sa mga anak ninyo. So, ikaw ikikwento mo yung nangyari sa trabaho, yun yung priceless eh. Wow! 'Di ba? Yun yung priceless na hindi natin makukuha kapag tayo po ay ng ibang bansa. Yun nga lang, hindi ko naman, 'di ba, dinidisorient o di kaya naman hindi ko naman sa
binababaan yung moral ng mga may planong mga ibang bansa. By all means, please, kung yun talaga yung nakikita mong kailangan ng pamilya mo, I support you. Pero, 'di ba? Ito para sa mga mangilan-ngilan lang na may doubts kasi nasa isip na nila yan in the first place, 'di ba? So, again, kung kailangan mong gawin yan para sa pamilya mo, then gawin mo yan. Yun nga lang dapat matibay talaga yung dibdib ninyong dalawang mag-asawa kapag meron pong isang ng ibang bansa. 'Di ba? Sabi po ng mga pangga natin dito, sabi ni Ate Faye, Lara, totoo yan. Sabi ni Ellie Ann, Real Talk, DJ Lindsay Edition. Why? Sabi ni Kuya Felipe, sumpa ba talaga ang mga ibang bansa? Hindi. Diba, Jessel? Hindi naman sumpa ang mga ibang bansa. Nagiging sumpa lang yan kapag hindi mapakalit malandi yung isa. Oo. Kasi kahit pa saang bansa ka pumunta, diba? O kahit nga nandito ka sa Pilipinas, kung manloloko ka ng asawa mo, manloloko ka. Diba? Kahit nasaan ka, kahit itago ka lang sa bahay ng asawa mo Kung gusto mong manloko, mambabae, manlalaki, mambababae at manlalalaki ka. Yun nga lang kasi, ang kaibahan kasi pag nasa ibang bansa ka, parang you're opening up an avenue for cheating Kasi wala yung asawa mo, walang nagbibigay ng pangangailangan mo. So, hahanapin mo siya ngayon. 'Di ba? Yun yung problema doon. Ngayon, kung grabe naman yung disiplina mo, 'di ba? Di go, i-push mo yan. Ang ibig sabihin doon sa nag-open ka ng avenue for cheating is that hindi kasi mapakali yung iba, diba? Dahil may hinahanap sila. Tapos syempre dahil walang bantay, single. Single ka, Bia? Taray mo dyan, Bia. Padala ka muna dito sa mga anak mo. Diba? So yun lang naman ang para sa akin. Once again, Ape, I wish you well. Sana maging maayos lahat-lahat, 'di ba? Diyan sa buhay mo. Kasi alam mo kung talagang totoo yung sinasabi mo na wala kang, 'di ba, pagkukulang or hindi ka sumobra or sapat lang talaga, baka hindi lang talaga siya yung para sa 'di ba, no, Marco Guevara? Oo. Ito yan, nasa Canada yan, pero ewan ko, 'di ba? Chichit ka ba dyan? Chichit ka ba dyan? Sabi ni Mickey Cuadras, Hi, Madam Lindsay, to kuya, wala na talaga at mahirap nang ibalik yan. Ipapasa Diyos mo lang talaga at mas gusto niya talaga na hindi sapat kesa sa sobra siya pumunta. For now, i-enjoy nyo na lang para in the end, may sukli din yan, 'di ba? Sana naisip nyo, sabay kayo dapat mangarap para sa mga anak ninyo. Pero move na lang, focus sa career at work. Malay mo, maambunan ka din ng hindi mo inaakala. Kaya laban lang. Mickey from Urban Scooters, Mandaluyong. Hello! Diesta, how sad. Pero kaya mo yan, bro, para sa mga anak mo. Diba, maging matatag ka lang. Nandiyan naman si Lord. Hindi ka niya pababayaan. Totoo yan. Kapit lang sa Panginoon. Yan lagi kong sinasabi. Diba? Minsan kasi may mga plano tayo. Di niyo ba napapansin na minsan may mga plano tayo pero hindi naman talaga natutupad kasi may ibang plano si Lord para sa atin. No matter how much we fight for something that we really desire or want, kapag hindi yan aligned sa plans ni Lord, hindi talaga uubrat hindi talaga lilitaw kahit anong mangyari. Oo. Diyan ako naniniwala, 'di ba? Kasabihin, kahit pa anong gawin mo to keep a person, kahit ibigay mo yung 100 million % of effort mo and love and care para sa kanya, of yourself, 'di ba? Kung hindi naman talaga kayo yung para sa isa't isa, hindi talaga uubra, B. Yun naman yung para sa akin, di ba? And hello po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin na nasa ibang bansa. Ang daming nakikinig pala sa atin ngayon sa ibang bansa. Mabuhay kayo dyan. Oo. At hello din po. Ayun, naalala ko lang na kaya very important sa isang relasyon, no, na pareho kayong, para sa akin lang to, well, I might be wrong, parehong kaya nyo mag-provide para sa isa't isa. Hindi lang yung isa yung nagtatrabaho, kumikita ng pera, tapos yung isa, 'di ba? Parang hindi sila magka-level. Mas maganda yung pareho kayo ng level Kasi pareho kayo nagpo-provide, pareho kayo ng effort na binibigay doon sa pamilya ninyo. Kasi ang tendency, pag halimbawa mas dominante yung babae sa isang relasyon, o di kaya naman yung lalaki sa isang relasyon, mas may tendency na mas malakas yung loob nila 'di ba?
Pansinin nyo, sa isang relasyon kung sino yung mas nakakapagpasok ng pera sa pamilya, kung sino yung laging may say dahil siya lagi yung gumagastos. 'Di ba? Kung sino yung mas nakaka-LL sa buhay, 'di ba? Sa isang relasyon, siya lagi yung last say eh. At siya lagi yung may tendency na magloko, manakit ng kanyang karelasyon. Wow! 'Di ba? Kaya dapat, paniniwala ko lang to. Again, maaaring mali ako pero dapat pareho kayo ng level. Oo. Pero dun sa level na yun, hindi ko naman sinabi na huwag kayong magpapatalo, no? Hindi. Mahalin nyo yung isa't isa tapos dapat level lang kayo sa lahat ng bagay. Diba? Yung tipong makakapag-provide siya, makakapag-provide ka din. Diba? Sasagutin niya yung ganto, sasagutin mo rin yung ganto. Kung give and take lang sa isang relasyon. Hindi yung isa lang talaga. Diba? Yung mother of all mothers lang. Hoy, ano daw yun? The mother. Ano to? Apple cider vinegar. The mother. Why not? Hello po kay Edmond Godoyo. Hi DJ Lindsay, good morning. Papabati naman po sa asawa ko si Sarah Mendoza. Hello po. Gandang umaga. Itulfo na yan. Odette. Pinabati ko si Odette. Kaibigan ko yan. Magkausap kami nung isang araw. Meron siyang pinapaplay na kanta sa akin. Wait ka lang. At ang ganda nung kanta. Hanapin ko nga yun. Sabihin ko kay Papa Jackson. Si Odette. Kaibigan ko yan. Si Odette. Na kung saan-saan pumupuntang bansa. Baka nga nakikinig yun ngayon sa atin. Anyway, sana sa lahat po ng mga nakaka-experience ng ganyang sentiment ngayon, lalo na't magpapasko, I hope you feel better soonest. Diba? Kasi mas mafe-feel mo yung lungkot kapag mag-isa ka ngayong Pasko. Diba? Yung dati meron kang kasamang sineselebrate yung Pasko. Saya kayo palagi, masaya kayo ng pamilya mo. Tapos ngayon, wala na, diba? Yun yung masakit. You will still feel pain. Pero in time, you'll get used to it. Ang importante, kaya mo yung sarili mo. We wish you well. Good luck. Pasko na naman, ngunit wala ka pa.